if you are already successful sa YouTube tips, why insert content na yung kwarto serye mo, yung pagpapadental mo, yung mga unboxing mo. So, why did you experimented or bakit mo naisip na mag-insert ng mga ganong klase ng video kung alam mo na mas gusto ka ng tao sa YouTube tips? Ako kasi, as a vlogger, nung nakita ko na yung niche ko is about YouTube tips and may mga taong nagkakagusto nito, pumapasok ko na sa isipan ko na i-share ko kaya yung yung story ko, i-share ko kaya kung sino si Rod TV, ano yung mga updates sa kanya. Gusto ko alamin, gusto kong makita kung interesado ba yung mga tao. Yun yung reason ba't ko siya ginagawa. Pero ayun nga, ewan ko sa akin kasi ang observation ko, although may mga nag-aabang, may mga sumusuporta, sadyang yung channel ko kasi ngayon is parang masyado nang na-build up sa niche na yun. To the point na parang kapag gumawa na ako ng different content or kahit about sa akin is hindi siya ganun ka-interesting tignan para sa akin, Manong B. Para sa akin lang naman, siguro sa iba hindi. Pero yun yung na-feel ko or yun yung nakikita ko na gusto kong mag-try, So, ito talaga, gusto ko nga sanang magkaroon ng parang personal channel na kung saan doon ko ilalabas kung sino ako, ano nangyayari. Hey, do you feel sad kapag hindi ganun kagandang performance ng mga personal videos mo in comparison sa mga YouTube tips? Yung pakaramdam na parang hindi ganun karami. Konting lungkot lang, pero wala hindi ko makontrol yung kagustuhan ng tao manood sa isang video. I understand. Naintindihan ko yan and tinanong ko lang naman because I wanted our viewers to understand na kahit pa sabihin mo may 100,000 subscribers to si Rod TV, nakaka-experience pa rin tayo ng parang lungkot and masasabi kong parang frustration kapag yung video mo doesn't work out the way you wanted it. And kahit hindi siya nag-work, feeling mo wala masyadong nanonood, I see naman that you're still willing to create videos like that. May mga video talaga ako na ginawa na parang gusto ko lang, kung hindi man siya panoorin tayo, gusto ko lang mag-stay siya sa channel na yon. Gusto ko na balang araw panonoorin ko siya. Then meron din namang moment na parang itong video na to gusto ko ipanood, parang gusto kong i-push sa tao na panoorin kasi I know na meron silang makukuha doon na siguro hindi nila makukuha sa iba. Yun lang yung tingin ko sa sarili ko, hindi sa lahat ng time. May mga, siguro sa isang video, may mga sinasabi ako doon na feel ko, sa akin una nang galing, feel ko, mas natural pag sa akin galing na pag narinig nila, makaka-relate sila and they will love it and yun, pwede sila makarelate at pwede lang i-share sa iba. And probably, meron kang lesson na gustong ituro doon na hindi nila gusto, pero yun yung kailangan nila. Di ba? Minsan ganun yung meron kang gustong lesson na i-share kasi ito yung kailangan mo, pero hindi yung gusto nila Nakakalungkot pa minsan, pero ganun talaga Ang magagawa lang natin is just keep doing it until they finally realize na, okay, gusto ko din pala to, kailangan ko din pala to. Yes, Manong B. To watch the full interview with Rod TV, i-click ang end card na to or i-search ang Pinoy Creator Spotlight sa Spotify and other major podcast platforms. Enjoy!